Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dear Heavenly Father, dear Jesus, we thank you so much for anointing of our service. MC Joyful Solemn Song, testimony giving. Most of all, to move our midst, to the presence of God. Once again, we come to Church Hall of Grace. Visit you, God. Please forgive us. Tapos, my beloved Pastor, agpalay mo na salita, O Diyos, naway kumilos ka sa aming kaligitnaan. Ikaw mag-anoint, O Diyos, alisin mo mahadlang gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of doubts and belief, cast out rubbish right now. Be blessed everyone in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. At pwede na po tayo makabalik sa ating mga upuan. Pinapaabot po natin ng pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon, praise God. At pinapaabot po natin ng dobling paggalang po sa ating minamahal na magulang sa ating dakilang Diyos, praise God. Mga pag-alala sa mga turo at pangangaral ng ating beloved Pastor Weldes Roda Almeida and beloved son Pastor Lina si Almeida. At greetings to our beloved Almeida children, Almeida family, and to our beloved brethren. Good afternoon, mga baguhan, mga datihan, beloved co-workers, co-preachers, lahat ng naabot po na ating tinig, maging sa ating mga livecast viewers, magandang hapon po. Sa ating mga beloved bisita, welcome sa gawain dito po sa dako ng Cebu Central, Visayas. Palakpak para sa ating mahal na Panginoon, praise the Lord. At mga binamahal, buksan po natin ang ating mga Biblia. At kung may mga ballpen kayo dyan at papel, ilista ninyo yung mga verse para may review po ninyo sa inyong bahay at maunawaang lubusan ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang binamahal natin pong topic ngayon about true relationship. Tunay na relasyon. So, ang ating pong key verse, basa po natin from the book of Matthew chapter 18, verse 15 up to 20, kindly. From the Gospel according to St. Matthew chapter 18, verses 15 to 20. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. But he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth, as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 18, talatay 15 hanggang 20. At kung magkasal na laban sa iyo ang kapatid mo, pumaron ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Datapwat kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay magpatibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay palagay mo siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay sa kanilang hihingin, ay gagawin sa kanilang ng aking Ama
na nasa langit. Sapagkat kung saan nakakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Amen ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Ang mga minamahal, dito po ay sinasabi na kung magkasala sa iyo, yung kapwa mo, ay ipaalam mo sa kanya na siya po'y nagkasala o ang kanyang kasalanan, isabihin mo sa kanya at huwag po sabihin sa iba. Kaya, ang nais sa bala Panginoon, hallelujah, na makita sa mga tunay na mananampalataya o sa mga Kristiyano, ito pong tunay na pag-iibigan, tunay na relasyon. Sabi nga, 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, ang Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan. So mga minamahal, iba-iba po ang ugali ng tao. Iba-iba ang pamamaraan, iba't iba yung pananaw. Sa ating ang mga anak, mayroon kang mga anak, hindi pwedeng maging parehas po sila ng hilig, di ba? Hindi po sila parehas ng gusto. So, this is what we call individuality. So, ang Diyos ay nilikha tayong magkakaiba. Dahil dito, hindi talaga maiwasan na magkaroon po ng conflict sa mga taong bumubuo nito. Kaya mga minamahal, dahil nga may kanya-kanyang ugali, so magkakaroon talaga ng yung tinatawag na banggaan ng mga kuro-kuro at paniniwala along the way. Amen po ba? Bagamat alam po natin na ito po ay kayang-kaya po talaga ng ating mahal na Panginoong Hesus na gawin o gawin tayong magkatulad. Kaya po yan ang mahal na Panginoon. Dahil nga po siya ay makapangyarihang Diyos, walang imposible, lahat ng bagay ay kaya po niyang gawin. Pwede niyang gawin, mga minamahal, na tayo po ay magkapareho ng ugali o pare-pareho ng gusto. But because our God is a God of variety, so iba-iba rin ang tao. Amen po ba? Siya po yung tinatawag na God of variety. So, pero dito mga minamahal sa ating gawain, the Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung dati nating mga ugali ay hindi kinalagdan ng Diyos. Mga masamang tao tayo, mga minamahal, maging sa ating pamilya, ay talagang hindi nagkakaisa dahil sa may kanya-kanyang ugali, lalo na pag yung ugali ng isa ay talagang gawa ng kaaway, mga minamahal. So, salamat sa ating mahal na Panginoon na tayo po ay napabilang sa ministeryong ito. Dahil dito, mga kapatid, atin po nasumpungan ang tunay na pagbabago, kaya tayo ay binago ng Diyos at nandito tayo ngayon, mga minamahal. Hallelujah! Nagawa natin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin noong mga panahon na hindi pa po tayo naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. In fact, naniwala ako na kung ating i-appreciate, mga minamahal, ang pagkakaiba ng tao, we will enjoy life better. Amen po ba? Kaya sa ating pag-aral, sa araw na ito, pag-usapan natin ang pagkakaroon ng true relation o positibong relation sa ating mga kasama. At tandaan po natin na the way we treat and react to people determines kung ano rin ang pwedeng maging treatment niya sa atin. So ano ba ang kailangan for us to have a positive or true relationship? The first, mga binamahal, ito pong tinatawag na communication must be open. So dapat bukas yung tinatawag na communication. So mahalaga ang komunikasyon para maging maayos ang ating pakikipagrelasyon
sa ating kapwa. Mula sa loob ng ating tahanan, kailangan po yun mga minamahal. O sa anumang samahan na ating kinabibilangan. Sa ating pamamahay. So kailangan yun. Maging dito mga minamahal sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Lalo na po yun mga minamahal na kinakailangan po ng bawat isa sa atin. Sa isa sa madalas na dahilan ng conflict ay for communication. Pare-pareho man ang lahi o magkakaiba ng kulay, tiyak po na kinakailangan ng maayos na communication. O communication. Bakit po, mga minamahal? Para maging maayos din ang takbo ng buhay. Amen po ba? So mahalaga na open ang ating komunikasyon sa isa't isa. Dahil ang Diyos ay nagmi-minister sa atin through people. Hindi yung pag nagkasala tayo, ay biglang mayroong magsalita mula sa kalangitan. Hindi natin naranasan yan na pag nagsalita ka, nagkakamali ka, biglang marinig natin ang galing sa langit, ang lakas ng tinig na sabihin, nagkasala ka, nagkamali ka, mali yan. So, hindi natin maririnig yan, mga minamahal. Amen? So, ang ginagawa po ng ating mahal na Panginoon Jesucristo ay nagpapadala po siya ng tao na magpapaalala sa atin. Di ba? Hindi mismo ang Diyos ang magsabi na nagkasala ka. Huy, nagkasala ka. Nagpapadala po siya ng tao na kanyang gagamitin para tayo pagsabihan na mali yung ating mga ginagawa. Dapat open tayo. So hindi yung nagsalita pa lang yung isa ay binabara na natin para hindi na makapagsalita. Iwasan po natin yung ganun mga minamahal. Kaya nga, ganun na lang po ang pagpapaalala ng ating mahal na Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Yun ang kanyang ginagawa noon, mga minamahal. Lagi niyang pinaalalahanan yung kanyang mga alagad. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, sabi niya, puntahan mo siya at kausapin mo ng sarilinan. Pag hindi nakinig, magdala ka ng 2 o 3 saksi para maging matibay. Pero pag hindi pakinggan yung mga dala mong saksi, yung 2 o 3, isabi na sa iglesia. Pag hindi pa rin pakinggan ng iglesia, so siya po ay mabilang na sa mga taong makasalanan. Taong wala ng pag-asa. Huwag nawang mangyari sa atin yan, mga minamahal. So, hindi yung sa iba natin ikwento yung mga kamalian ang ginagawa po sa atin. Pag nagkamali yung kapatid mo, pag nagkamali kayo sa akin, hindi ko pwede ikwento yan sa iba. Sa iyo mismo na nagkasala, na nagkakamali. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pag ako'y nagkamali sa inyo, sabihin nyo sa akin, lumapit kayo sa akin. Ako'y magkikinig. So yan talaga ang turo ng ating mahal na Panginoon. Hindi ipagsabi sa iba. Kung ako ay nagkasala, sabihin mo sa akin, tapos ayaw ko hindi kita mapakinggan, o binabaliwala ko yung sinasabi mo, magdala ka ng 2 saksi. So ganun yung tinuturo sa banal na kasulatan. When people come to rebuke us, or para pagsabihan tayo, so dapat daw po magpasalamat at isipin nating heaven sent po ito. Amen. Ito po'y galing sa langit. Dapat magpasalamat ka, huwag kang magalit. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So, sinasabi po yan mga minamahal para itama tayo. Para bigyan tayo ng advice. Kaya hindi yung napagsabihan tayo, hindi na kaagad tayo dadalo. Nangyari yan sa mga outlets natin. Mayroong isang youth choir, pinagsabihan ng matured choir,
Mali yung ginagawa mo, sis. Kailangan, dahil choir ka, dapat magpakabanal ka, hindi ganun yung damit mo. Alam niyo kung anong nangyari, mga minamahal? Yung sister na yon hindi na dumadalo. Parang nagtanim ng galit, ayaw nang dumadalo, na nagagalit doon sa nagsabi sa kanya na matured. Ay ang nangyari po, mga minamahal, dahil hindi na po siya dumadalo, siya po'y nagkasakit. Pinalo ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon na mismo, mga minamahal, ang nangusap sa kanya. Pero hindi man niya pinakinggan. Akala niya, mga minamahal, ay bunga lang ng panahon o ano bang nakain niya. So, hindi niya inuunawa. Yun po'y paalala ng ating mahal na Panginoon. Kaya nangyari, siguro nakita ng mahal na Panginoon, baka ayaw na talaga. So, ang mahal na Panginoon ay kinuha na lamang po siya. Kaya sayang. Everybody shout, praise the Lord. Ayun talaga ang mangyayari pag hindi ka magpatuwid sa iyong kapwa. Pag ang mahal na Panginoon ang magtuwid sa iyo, hindi mo rin pinakinggan. Ayun ang mangyayari. Ano pa ang dahilan para manatili ka sa mundo? Ayaw ng mahal na Panginoon na mayroong mapahamak. Ayaw ng mahal na Panginoon na may mapunta sa impyerno. Nais sa mahal na Panginoon na tayong lahat, mga minamahal, ay makamtan yung pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan, doon sa kanyang piling. Amen. Ayaw ng mahal na Panginoon, mapunta ka doon sa perdition, pagkatalo, or i-direct na natin sa impyerno. Oh. Ayaw naman pamahal ng Panginoon. Kaya tayo po'y pinili ng Diyos, mga minamahal, para magmana ng buhay na walang hanggan. Para makamtan ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya tayo tinutuwid tayo, mga minamahal, dahil ang lahat ng nandun sa langit ay puro matuwid. Balakbakan po natin ating mahal na Panginoon. God loves His people. Iniibig tayo ng Diyos. E sa pamamagitan din, siyempre, ng mga tao. Alangan naman na mag-personal appearance pa ang mahal na Panginoon para lamang kamutin yung ating mga likod. Amen. Pero ini-extend po niya ang kanyang kamay sa pamamagitan ng kamay ng tao. Amen? Ini-extend niya yung bibig niya, yung love remembers niya through others. Ayan nga mga aminamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade, pag hindi mo naunawaan, mayroon tayong counseling. Minsan pinupuntahan ka sa bahay. So, may mga tanong ka. So, nandyan yung mga kasagutan. Nasa mga matured na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga workers, mga preachers. So, yung mga salita na lalabas sa kanilang mga bibig, yung mga paalala nila, ay galing po yan sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Kaya kung hindi natin papayagan ang mga tao na pumasok sa mundo natin, pinagsasarhan po natin ang Diyos. Yun ang masanta. Everybody shout, praise the Lord. Ano sabi ng Colossians chapter 4, verse 6? Kindly. From the epistle of Paul, the apostle to the Colossians, chapter 4, verse 6. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 4, talatay 6, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong malaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Pati nga yung pananalita natin, kailangan bantayan po natin, mga minamahal. Hindi yung salita na walang kabuluhan, nalalabas sa ating mga bibig.
O dapat daw lagi yung lalabas sa ating mga bibig, yung may mga makalasang asin. Amen? Kasi yung asin, pag wala ng lasa, dili na mapuslan. Amen. Hindi mo na magamit yan. So, itatapon na lang yan, yurak-yurakan ng mga tao. Pero pag asin talaga, mapapakinabangan yan, kahit mura lang. Malaking pakinabang yan. Pag nagluluto ka, kailangan mo ng asin. Ganon din sa ating pananalita, kailangan may lasa, makalasang asin. Hindi yung nakapananakit tayo ng ating kapwa. No? Kaya dito, iniiwasan natin minsan na yung mga biro na hindi maganda. Sabi nga, ang biro ay nakatutuwa, ngunit nakakasakit ng kapwa. So mga minamahal, kailangan yung mga, mayroon naman tayong mga biro minsan, pero hindi yung, isipin natin yung hindi tayo nakakasakit ng ating kapwa. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Yeah, the next mga minamahal, love must be prioritized. Dapat daw unahin ang pag-ibig. Iwasan na natin ang magsisihan. Ito po'y pinag-aralan po natin mga minamahal. Hindi na ibig sabihin na mayroon tayong mga sinisisi. Wala akong alam. Minamahal. Pero kasama to sa ating pinag-aralan ngayon na iwasan daw po natin yung magsisihan. Sisihin mo yung kapwa mo, Kristyano, siya kasi yung dahilan. Hindi po ganun mga minamahal tinuturo ng mahal ng Panginoon. And then, iwasan niyo yung magmarunong. Walang ibang marunong mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon lang. Yung karunungan natin, galing po yan sa mahal na Panginoon. Amen. At iwasan din natin magkumpara. Hindi yung sabihin mo yun, bakit yan siya? Dapat yung isa, kasi mas magaling yun. Dapat yung siya, hindi ganun mga minamahal. We must learn to forgive and forget. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. So sa mga isyong kinaharap natin sa ating mga kasama, huwag tayong maging historical. Yes, you heard it. Amen. Huwag tayong mag-historical. Hindi hysterical ha. Iba po yung hysterical. Yung hysterical, yung sa Tagalog, masayang maingay. No? Sinasabi kong historical, yung makasaysayan. So, ibig sabihin, ito po yung ugali ng marami. Na pati yung mga lumang isyo ay patuloy na binubuhay. Kaya huwag nawang mangyari sa atin. Yung mga lumang mga isyo, huwag na nating buhayin pa, mga minamahal. Kaya historical. History na yun luma na. Kalimutan na. Amen? Especially kapag wala naman doon yung pinag-uusapan. Let us take to the subject. Subject. Kung ano po ang isyo, yun ang pag-uusapan. Huwag na halukayin yung mga dati pang mga isyo. Yung dati pa nating mga buhay na hindi kaya-aya sa paningin ng mahal na Panginoon. Mga pagkakamali na tinutuwid na. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Sabi nila, mahirap daw talagang magpatawad. Pero, di po ba mga minamahal, mas mahirap din ang hindi magpapatawad? Nakuha ba ninyo mga minamahal? Everybody shout, praise the Lord. So, pareho lang naman yung parang mahirap, no? Pareho lang naman, parang mahirap. Doon na po tayo sa hirap na kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Mayroon ba yon yung hirap na kinalulugdan ng mahal na Panginoon? Everybody shout, praise the Lord. Ano yon? Sino nakaalam? Ibig sabihin, i-delete mo na. Kalimutan mo na. Yun ang hirap na kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. No? Sabi nga na Romans chapter 13, verse 9 to 10, basahin po natin. From the Epistle of Paul,
The Apostle to the Romans, chapter 13, verses 9 and 10. For this, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet. And if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is a fulfilling of the law. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, talata 9 hanggang 10. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Ayun po ang tunay na pag-ibig, mga minamahal. Ang pag-ibig daw po ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Dito sa ibabaw ng ating binabasa, maraming wag dyan. So kalimutan mo na yun, mga minamahal. Praise God. So yun ang mahirap na pag ginagawa mo, mga minamahal, kalimutan mo. So kinalulugdan ka ng mahal na Panginoon. Nalulugod sa iyo, mahal na Panginoon. Dahil binubura mo na sa iyong isipan ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen. In the third unity must be given importance. Ang pagkakaisa ay dapat bigyan ng kahalagahan. Lalo na ngayon na malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Hindi natin kayang iresolba ang bawat isyo dahil po ang katotohanan ay magkakaiba po tayo. Ngunit, pwede nating i-work out ang pagkakasundo. Yung pangalan nga natin, iba-iba yung pangalan natin, hindi tayo pareho ng pangalan eh. Ako, mayroon akong mga kapareha pangalan dito, pero hindi lahat. Everybody shout, praise the Lord. Lalo na yung mga ugali natin, hindi talaga tayong magkapariha, mga minamahal. Pero itong pagkakasundo, kaya natin to. Pagkakaisa. Amen. Sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ayaw ng mahal na Panginoong Jesucristo na manatili sa isang samahan na punong-puno ng kaguluhan. Amen? Dati yun ang buhay natin mapalad tayo, nandito na tayo sa buong katotohanan. May mga kaguluhan man, konti, pero agad-agad nandyan yung kaayusan dahil ang Diyos natin, makapangyarihang Diyos, totoong Diyos, mga minamahal, magagawa niya ang lahat ng bagay. Pag tayo'y tatawag sa Kanya, ang Diyos ay tutugon sa atin dahil siya ang Diyos, mga minamahal, hallelujah, na makapangyarihang Diyos. So, may mga congregation group o domination sa ating panahon ngayon na magulo. Kaya hindi sila sinasamahan ng Diyos. Kung yung kalapati nga daw po ay simbolo ng kapayapaan, di ba? Yung kalapati simbolo daw po ng kapayapaan. Ayaw mag-stay sa isang bahay na magulo. Si Lord Jesus pa kaya? Ayaw mga minamahal, ayaw ng mahal na Panginoon na yung tahanan ninyo ay magulo. Kaya pag magulo yung tahanan ninyo, hindi mag-stay ang mahal na Panginoon dyan. Kaya pagsikapan ninyo na nandyan yung kapayapaan, katahimikan, nandyan yung pag-iibigan, mga minamahal. Hindi mag-away-away. Amen? Kaya dapat marunong kang umiwas ng gulo. Diba? Minsan nabalitaan natin, may mga bahay na gano'n, grabing gulo. Nagagalit ang kapitbahay, nagsisigawan. Ako, kung ang binamahal, hindi mag-stay ang mahal na Panginoon dyan. Kaya gano'n yung buhay natin dati, diba? Magulo. Kaya walang Diyos. Kaya pag tumawag tayo, walang makikinig sa atin. Kaya yung karamdaman natin, hindi gagaling.
Yung problema natin hindi malulutas. Walang pagbabago yung mga buhay natin. Dahil wala nga si Kristo sa atin. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon nung tayo ay napabilang sa Church of the Living God, ang ministeryong ito, Robert Spear, beloved pastor, tayo ay pinagpala ng Diyos, nagkaroon ng kapayapaan, kagalakan, mga minamahal, pagkakaisa sa ating mga tahanan, lalo na sa ating banal na gawain. Amen. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Remember this. The devil will try to disunite every child of God. So muna, iyang trabaho. Because Satan knows that there is no power in the absence of unity. Amen? So, walang panaghiusa, so walay gahom. Kaya, salamat sa Ginoo, atong mahal na pastor, nagtudlo sa ato, tinuturuan tayo ng pagkakaisa. Kaya pinagpala ang ministeryong ito. Amen. Katatapos ka na lang preachers meeting, preachers pa lang, ang dami na. Maghanap ka ng ibang congregation. Ilan lang yung mga preacher nila. Pero dito, libo-libong mga preacher. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord! Dahil nandyan yung kapangyarihan ng Diyos. Dahil dito, mga minamahal, hallelujah, yung pagkakaisa ay ina-apply po natin. Hindi lang pinapakinggan natin, talagang nasusunod. Mga minamahal, nakikita po natin. Sabi nga nila, pag walay panaghiusa, walay gahom. Kaya ang kaaway, gusto niyang wasakin. Dali na kaayo. Mapildi sa kaaway ka ng grupo nga walay paghiusa. Pero na ang paghiusa, dili makapildi ang kaaway. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoong Hesus. Kung putol-putol ang kable ng kuryente papunta sa inyong bahay, do you think yung power mula sa poste ay ma-enjoy natin? Hindi po. Amen. But shout, praise the Lord. Dapat isang wire talaga, mga minamahal, hindi putol-putol yan. Ganon din sa atin, pag nag-aisa tayo, nandyan yung pagpapala. Amen. Ipadala ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayong lahat pinagpala ng ating dakilang Diyos. Shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, sabi ng Biblia, ngunit kung kayo'y magkakagatan at magkakasakmalang para mangayom, maubos kayo. So, gano'n ang mangyayari talaga pag walang pagkakaisa, mga minamahal, maubos. Pero kung mayroong paghiusa, mayroong pagpapala. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Patuloy natin, mga minamahal, hallelujah, gawin ang mga bagay na kinalulugdan ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang natin i-applyan dito sa ating banal na gawain, maging sa ating mga tahanan, sa ating pamilya, mga minamahal. Nandiyan yung pag-iibigan, pagkakaisa, pagmamahalan, mga minamahal, para ang Diyos, hallelujah, laging nasa inyong tahanan, hindi kayo pababayaan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Nandyan lagi ang mga pagpapala, mga minamahal. Sabi ka ng Biblia, in Christ Jesus, we are complete. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Wala ka nang hahanapin pa. Kaya mapalad tayo na pabilang tayo sa Church of the Living God. Dito mga minamahal, hallelujah, iniiwasan natin ang mga bagay na hindi nakapagbibigay lugod sa ating mahal na Panginoon. Ginagawa natin yung mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Tinuturuan tayo, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Ang Diyos bishop mo, hallelujah, nasa ating mga puso. Siya ang lagi, mga minamahal, bukang bibig natin. Kaya tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Nakikita ng mga tao, buong daigdig, na tunay ang iglesia na ito, makapangyarihan, dahil sa pagkakaisa, nagtatagumpay. Lagi, mga minamahal, hallelujah, may mga kaluluwa, araw at gabi, lumalapit sa ating mahal na Panginoon, dahil nakikita nila ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, Diyos sa buhay, makapangyarihan na Diyos. Amen. Shout, praise the Lord. Kaya wala tayong may ganti sa ating dakilang Diyos. Tumayo po tayo, mga minamahal, awitan natin ating mahal na Panginoon. Praise God. Habang tayo umawit, isentro po natin ating puso't isipan sa ating mahal na Panginoon.
Awitin natin yung sukdulang biyaya. Holy Supper po natin, mga minamahal, praise God. And nandito tayo ngayon sa pag-alaala sa ginawa ng ating mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Praise God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Habang hindi dapat pag-ukulan ng bat at wagas mong pagsimba, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking Yes, worship you, God, Lord Jesus. ibig mo. Hallelujah. Nang Di kayang tumbasa, o Diyos ng tarungan at katwiran na kahit minsan di abahira ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak. Praise the Lord, praise the Lord. Sa aking mga pagkakasala, habang tayo umawit, isintra po natin ating puso't isipan sa ating mahal na Panginoon. Sikapan po natin madama ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Ngayon ang araw ng paglilinis sa ating mga puso. I-renew natin ating mga puso sa ating mahal na Panginoon. Habang hindi karapat-dapat agukulan na ba? Iben tayo karapat-dapat mga minamahal. mong pagsinta. Hallelujah. Taos pusong pagpupuri, paabot natin sa ating mahal na Panginoon. Ipigbigayin po natin yung ating mga puso sa pagsisisi. Upang tayo po yung maging karapat-dapat mga minamahal. Na habagan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa araw na ito. Hallelujah. Ibig mo ako nang di kayang tumbasa. O Diyos ng katarungan at katwiran. Praise the Lord, worship you, God, Lord Jesus. Kahit minsan di na mahirap ang Kabanalan, kalwalhatian. salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Sukdulang biyaya. Hindi basta-basta yung ginawa ng ating mahal na Panginoon. Nagpakamatay siya para sa atin. Para ikaw, ako, tayong lahat ay maligtas. Tiniis niyang sakit, mga minamahal. Tiniis niyang hirot. Tiniis niyang pagod para sa ating kaligtas. Hallelujah. We worship you, God. Hallelujah. Iman tayo karapat-dapat, mga minamahal. Nilinis tayo ng ating mahal na Panginoon mula sa lusak ng kasalanan. Basura sa kanyang harapan, mga minamahal. Tayo nilinis ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa sa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko.
God, Lord Jesus. Hallelujah. Amin na mahal. Hinahawakan ninyo yung grapes, simbolo ng kanyang dugo. At saka yung tinapay, simbolo ng kanyang katawan. Sabi ng Biblia, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ang sino mang kumain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Natapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Apagkat ang kumain at umiinom at kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya ikinakilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito marami sa inyo ang mahihina, mga masasakitin at hindi kakakaunti ang nangatutulog. Natapwat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Kaya karon mga kaigsunan, ilhon nato atong kaugalingon. Dili ta ngayan atubangan sa Ginoo. Usahay masayop ta mga minamahal. Usahay sa atong una-una. Usahay sa atong kasing-kasing. Usahay sa atong mga lihok. Sa atong mga panulti mga minamahal. Masayop ta usahay atubangan sa Ginoo. Yung ikinahanglan susiho nato, ilho nato atong kaugalingon, kung kinsa ka, kinsa kita, kinsa ko, kaya maminamali maurasa, maginulso, labatag usa ka nato. Ay kundi kuno nimo ilho ng imong kaugalingon, mahimo kang masakiton, mahimong wala ka nining kalibutan, mga minamali. Hallelujah. Dili ni katiaw-tiawan mga kaigsunan. Sagrado ni kabutang. Sagrado kabutang mga minamahal. Kaya kinahanglan susihon kuno nato atong kaugalingon before ta mo take na ini. Kaya karon maginulsol kita, ibayaw nato atong mga kamot mga minamahal. Maginulsol kinasing-kasing atong pugaon atong kasing-kasing sa paginulsol. Aron pasaylood na sa Dios mga minamahal, mahimo kitang takos ni ining buhata karon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos, labing kabhanan makagahom tanan sa pangalan sa among Ginoong Kristo, sa panguna sa pagambo sa among bala pastor, Wildis Wada Almida, pasayloa kami sa among makalapasan, mga pagkukulang, mga buhat nga wala ni mo kahimot sa among maginabuhi. Bilang tao, mahal na Panginoon, minsan nagkukulang, minsan nagkakamali. Patawarin mo bawat yan sa amin, mahal. Linisin mo kami sa dugo na umagos. Ang krus ng Kalbaryo, gawin mo kaming karapat-dapat, mahal na Panginoon, sa mga oras ito, sa pagtik ng tinapay na simbolo na iyong katawan, sa pagtik ng grapes na simbolo na iyong dugo. In Jesus' name, in Jesus' name, even and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hawakan po natin ang tinapay na simbolo ng kanyang katawan. Sabi po ng unang Korinto 11:23 hanggang 24, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Nang Panginoong Hesus ng gabing siya ipinagkanulo at numampot ng tinapay, at ang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol ay sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Hallelujah. Hawakan po natin ang tinapay, simbolo ng kanyang katawan. At gayon din naman inawakan ang saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi. Ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsiinom at pag-alala sa akin. Hallelujah. 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 Praise the Lord, praise the Lord.
rejected and alone, like the rose trampled on the ground. Worship you, God, Lord Jesus. Thank you so much. Thank you so much, God. Hallelujah. 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 Rejected alone, like a rose trampled on the ground. You took the pot and turned me above all, crucified, laid behind. So much, God, we worship the Lord Jesus, hallelujah. And alone, like a rose trampled on the ground, took the fall and turned me above all, like a rose trampled on. You took the fall. Yes, you worship God. And thought of me Above all. Yes, you worship God, Lord Jesus. Hallelujah. Nag-pray po tayo mga minamahal sa lahat natin mga pangailangan. Ipabot natin sa ating mahal at Panginoon kasama ang mga pagpasalamat. Nagilang Diyos sa mga banal sa pangalan ng pinakamamahal ng Panginoon sa Kristo. Best my beloved Pastor Will Lizard Almeida, maraming salamat o Diyos. Ang nagilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kami po'y kinahabagan mo. Ang dami ng tao sa daigdig nito. Salamat, pinili mo kami, mahal na Panginoon Diyos. Pangpurihin ka namin, luwalati sa aming mga buhay. Kaya narito kami, mahal na Panginoon, sa banal na harapan na niklod. Ang habag, patawarin mo kami sa iyong pagkulang pagkakasala at patuloy mo kami ang pag-ingatan, pagpalain sa araw-araw sa lahat ng bagay, material, physical, abaw sa lahat, spiritual blessing. Bless us, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, kung mayroon kayong mga karamdaman at yung palayasin yan, wala imposible sa ating mahal na Panginoon. May mga problema, itaas mo natin dalawang kamay, manalangin tayo. Tapos, my beloved Pastor Will Lizard Almeida, mahal na Panginoon sa Kristo, kami po ay nagkakaisa sa mamagitan ng banal na pangalan. Pangalan mo, mahal na Panginoon sa Kristo, aming sinasaway, lahat ng karamdaman, demonyong cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, goiter, anemic, high blood, ubo, sipon, trangkaso, cast out in Jesus' name. Demonyong virus, cast out, be healed right now, by sibigan, problem be solved. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord, purihin natin dakilang Diyos. At kami mahal, tumalon tayo 3 times. Parang bata, walang pride, sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Shout, praise the Lord. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Salamat sa ating mahal na Panginoon at kabalik po sa ating mga upuan. Wala po tayong mga newcomers at padayon ta sa atong bulaton. Ating pong mga, bago po yung ating announcement, kuha po tayo ng special love offering para po sa improvement sa atong church, mga karagdagang mga pangangailangan. Ay handa niyo po inyong mga special love offering at mag-pray po tayo mga minamahal, praise God. There's Heavenly Father, there's Jesus, to the my beloved Pastor Will Lizard Almeida. Pagpalain mo mga kamay, Diyos, sa patuloy na bigay ng kanilang special love offering or pledges para sa improvement sa iyong gawain sa dakong ito. Ibalik mo makalibong beses, pilo-pilo ang mapanalangin, o Diyos, special blessing, ipabot sila mga kamot, nga manghinatagon, o kinang mga pag-ampo, pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So habang nagbibigay natin mga special love offering, ating po mga announcement, tuloy-tuloy po yung ating banal na gawain, thrice a week na panambahan, dili ta mag-absent, kung mahimo, magdalahin noon tagbisita.
maunay bilin o tugon sa atong mga pastor nga dili gyud mag-absent and then magdalag bisita anahon sa panimbahon. Midweek service, Wednesday service alas 5 hangtod sa alas 2 sa gabi, and then Friday overnight service 9 to 3 a.m. and Saturday service 10 to 3 p.m. And then mga minamahal, mga gawain nato sa YouTube or Facebook, padayon nato monitor na para sa dugang sa atong pagtuo. And then Jesus Miracle Hour every night except Sunday, Wednesday, and Friday 8 to 9 p.m. Suportahan po natin sa pamagitan ng ating pag-monitor and then share mga minamahal sa ating mga account. For prayer and counseling, mayroon tayong contact number dyan na nakapost if save niyo sa inyong mga cellphone. Kaya after kusing prayer, mayroon tayong lay hands, counseling, mga gusto magpa-counsel, magpa-lay hands doon lang sa tubangan. O dalay ko ng Diyos, maulang na atong mga pahibalo. O sa mga gusto magpuasa, open atong pastoral house sa 3 days pataas nga puasa. O padayon ta maginampuay, magdinasigay, and then magdaig, no, buntag o magabi. Dalay ko ng Diyos, maulang na atong mga pahibalo, o sa atong closing prayer, giyang nyo na kung tanan, mabarog ta, mag-closing prayer ta. Pangunaan sa atong beloved preacher Marcelo Maluya. Bless the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved preacher Joshua Dominguez. Praise God. Mga kaigsunan, mag-ampo ta sa atong temporaryong panagbulag-bulag. Labing balaan magagagaho mga amahan sa pangalan ng Ginoong Hesus, Lord God. Salamat nga ikaw sa kanunay nagauban ka namo, Lord God. Di kas pagsugod hanto rin mga taknaan, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat kay Lord God. Hallelujah. Sa mga joyful songs, solemn songs, nagalihok ka kanunay, Ginoo. Hallelujah. Lord Jesus, sa apat na kay gihatag nga mga katawhan nga magpasabot ka namo sa mga ikanapulog, mga halad, nga insaktong sukod, Lord God. Salamat kanila, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa mga katawhan, Lord, nga kini imong panaggamit sa paghatag, Lord Jesus, nga kining tanan imong mga katawhan dunay mga buhing testimonyo nagpaila nga ikaw nagauban ka namo sa matag adlaw, Lord Jesus. Labaw sa tanan, Ginoo, sa ebanghelyo sa kaluwasan, ikaw nagadihog sa among magwawali nga masabtan namo ang imong mensahe ni adlaw o sa amo sa mga temporaryong panagbulag-bulag, Ginoo. Ubani kami, proteksyonan mo kami, Ginoo. Ayo ibulag ka namo imong balaang presensya, ang imong gugma. Ihatod mo kami sa tagsa-tagsa na mo ka panamalay. Ayaw kami ginuhanto sa pagbalik na mo sa sunod nga palimbahon, Lord God. Proteksyonan mo kami, panlanginan mo kami tanan, pinagis mong balaan mo kagagahong mga ngalan. Akong ginasaway, ginabadlong mga babag sa kaluwasan, babag sa mga panalangin. Cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise Lord. God bless. Pili na kita magdilamanuhay. Well, amen and God bless. Amping sa pag-uli sa atong mga kaigsunan. Praise the Lord.